Welcome back sa ating mga balitang basketball. Gumawa ngayon ng ingay itong Milwaukee Bucks sa kanilang pagpapabalik kay Thanasis sa kanila sa presyong 2.9 million sa loob ng isang taon. Malapit na pong maging 3 million at veteran minimum contract lamang po yan, considering na itong si Thanasis ay isang veterano na. Ayun, anong ibig sabihin nito? Hindi naman talaga siya mapapakinabangan ng Milwaukee Bucks, pero syempre alam natin na malaking factor to para kay Giannis na nandyan pa rin ang kanyang kapatid at kahit papano ay nabibigyan ng sahod kahit na hindi naman talaga ito importante sa kanilang rotation. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa na ginawa ito ng Milwaukee Bucks para lumambot ang puso nitong si Giannis sa kanila at huwag mag-request ng trade sa hinaharap kung gugustuhin man niya. Sa ginawang ito ng Milwaukee Bucks ay magtatanaw po ng utang na loob itong si Giannis sapagkat naging mabuti naman sila sa kanyang kapatid at ito'y kanilang binibigyan ng trabaho. Kung mapapansin nyo sa mga nagdaang season na itong si Thanasis ay nasa Milwaukee Bucks ay hindi naman talaga siya nabibigyan ng seryosong exposure. Kumbaga kung meron man ay garbage time yon o kung minsan sa mga labang tambak sila. Kumbaga sa atin dito sa Pilipinas ay parang may ituturing na nipo baby itong si Thanasis dahil sa epekto sa impact ng kanyang kapatid na si Giannis ay nandyan siya sa Milwaukee Bucks nagtatrabaho. Marami ng mga chismis noon na umiikot na hindi ito nagugustuhan ng iilang mga players ng Milwaukee Bucks sapagkat sayang yung posisyon na pwede pa naman sana nilang maibigay sa ibang mga veterano. Ito yung kabaliktaran. Itong si Russell Westbrook naman na nag-average ng 12 points, 5 rebounds, 5 assists and 1.3 steals sa loob ng 25 minutes para sa Nuggets ay wala pang team mapahanggang sa ngayon. You see, dyan mo talaga makikita yung impact ng isang kapamilya mo. Well, ganun talaga yung realidad sa NBA. Ngayon, heto naman ang tatlong team kung saan nababagay itong laruan ni Russell Westbrook. At yung huli kasama ang Golden State Warriors. Unang-una itong Atlanta Hawks. Mabilis ang kanilang laruan. Kung kukunin po ng Atlanta Hawks itong si Russell Westbrook ay lalong lalalim pa ang kanilang rotation sa gwardya. Pwede siyang maging pangalawang option kay Trae Young. Baliktad ho ang kanilang kalakasan. Kung si Trae Young ay maestro sa 3-point line, itong si Russell Westbrook naman ay maestro sa loob, umaatake, agresibo. Pangalawa, kabilang sana itong Milwaukee Bucks sa mga team na fit para kay Russ. Pero considering na kanilang nakuha na nga si Thanasis ay mukhang hindi na ito po pwede para sa kanila. Para sa pangatlo, itong Golden State Warriors. Kung hindi po kukunin ng Golden State si DeAnthony Melton o si Malcolm Brogdon, posibleng itong si Russell Westbrook kung saan bagay naman daw to para sa kanila. Hindi magkakaroon ng conflict itong si Russell Westbrook sa Golden State Warriors dahil iba naman yung kanyang playing style. Iba kay Stephen Curry, iba rin kay Jimmy Butler. Kumbaga kung nandyan si Russell Westbrook sa Golden State ay mabibigyan niya po ng panibagong armas ang team na to. Pwede siya sa playmaking, pwede siya sa rebounding at sa mga hustle and bustle. Pwede siyang uminis sa mga kalaban. Kung hindi lang sana tinanggihan ni Russell Westbrook ang kanyang player option sa Nuggets, sa season na ito ay maglalaro pa sana siya para sa kanila. Pero dahil nga sa laki ng kanyang tiwala sa kanyang sarili at sa kanyang magandang performance ay sumugal siya sa free agency. Sa ngayon po mga idol ay wala pang team na kumukuha sa kanya. Ang tanong, sino kaya? Para sa inyo, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang. Maraming salamat po.